lalawigan ng Cagayan na sa dulong hilaga ng Luzon. Paboritong layunin ng mga spelunkers at adventure seekers. Pero kung ilang beses ka nang nakapasok sa mga kuweba at nakalangoy sa mga ilog, well, it's time to level up. Gusto mo ng caving? Samahan natin ng swimming. Bawal daw bumabas yung plastic. Apparently this is a cave system. It's not a very simple cave system. I think you can go as far as 3.5 kilometers. Difficulty level, kayang-kaya sa mga beginners. Gusto mong magtampisaw sa ilog? Medyo pahirapin naman natin. Multi-tier. Pagkakita mo, pwede lang ngayon tap. Sige, lawoy! Gusto mo ng canyoneering? Let's slow it down naman. Uy, mas saktong adventure lang eh. Medyo chillax lang po. Lahat din ang matitikman natin, lagyan ng kakaibang twist. Sumalap siya. Pwede. Hopya na may bawang? Makikita nyo yung hopya na nakikita na natin sa iba't ibang tindahan is yung may hopya ubi, may hopya na kamote yung loob. Ito ang main palaman nila is main ingredient siya is onion and garlic. Kino-consider po natin na medyo maganda sa body. Sabaw na para sa lamay. Very special talaga siya sa Cagayan kasi sa Cagayan mo lang siya makikita, sa Apari hanggang sa Cagayan. Dito lang namin siya sinaserve. Let's all experience the usual, but in a different light. Masarap. Ibanag, masingo. Biyahe sa Cagayan, level up! Kapag sinabing Cagayan, isa sa mga unang pumapasok sa trip ng mga biyero ay ang mga kuweba. Dito kasi matatagpuan ang Calao Caves, kung saan natagpuan ang mga piraso ng buto ng sinaunang tao o Homo luzonensis. Ayon sa UNESCO World Heritage Convention, isa sa richest archaeological sites ang lalawigan ng Cagayan dahil sa mga nadidiscovering artifact dito na may edad na 100,000 taon na. Sa munisipalidad ng Bagao, isa ring kuwebang sikat. Hindi dahil sa archaeological findings, kundi dahil sa loob nito. May isang underground river na pwedeng languyin. Ang Duba Cave. Isang 30 to 45 minute drive mula sa sentro ng Bagao, mararating mo ang jump-off point papuntang Duba Cave. Isa itong ilog na pwede ring maligo ang mga tao. Ang tubig na to, siya rin pinagkukunan ng irigasyon ng mga palayan sa paligid ng Cagayan. Welcome po sa Pagkaw, sir, sa Duba Cave. So, pupunta po tayo ngayon sa Duba Underground sa river. Kung saan makikita natin doon mayroon siyang Skylight Falls doon sa dulo. Medyo mababang langoy din. Kaya kailangan natin ng mga protective gears. Tatawid muna sa ilog bago marating ang bunganga ng Duba Cave. Pero kung mas adventurous ka, pwede mo rin itong languyin. As for me, let's save all the swimming for later.
Cave swimming essentials. Life vest, check. Hard hat, check. Headlamp, check. Time check. 3:40. Ibiyahin natin ngayon, specifically now. We should be back here after an hour dahil hindi natin na-check mga paniki na lalabas at exactly 6 p.m. But for other mga biheros naman, this can actually lead to a longer cave if you want. You ready? Okay. Ang ibig sabihin daw ng duba sa Ilocano ay lusot. Dahil may iba't ibang lusutan papasok at palabas itong kuweba. Kaya ano pang hinihintay natin? Lusutin at pasukin na natin ang kuwebang yan. Umpisa pa lang, sabak na agad sa langoyan mga biyahero. At dahil may mga life vest tayo, easy-easy lang to. Ang adventure sa Duba Cave, may swimming, rock climbing, jumping, trekking, spelunking, all in one na. Biyahero tip! Hindi naman natutuyuan ng tubig ang Duba Cave. Kaya itapat ang inyong pagbisita sa summer season kung kailan mas mababa ang water level at mas marami kayong malalakaran bilang pahinga sa nakakapagod na langoyan. Dito lang nag-diverge o nag-iipon yung pupu ng bats or guano. Mag-umpisa na tayo po ng long swim. Mga 10 to 15 minutes na lang po yan. Malamig ang tubig mula sa kuweba. Mag-ingat lang na huwag makalunok ng tubig dahil ang kuwebang ito ay tirahan ng mga libu-libong paniki. At alam nyo naman, kung may bats, may guano o dumi ng paniki. So technically, you're going to be swimming in bat pee and poop. Kidding. After about 20 minutes of swimming and walking inside the cave, narating namin ang isang underground waterfalls. Ito ang tinatawag nilang Skylight Falls. Dahil meron itong butas sa ibabaw kung saan nakakapasok ng bahagya ang sikat ng araw. After like a 5-minute swim, ito yung sasalubong sa inyo. It's like an opening from the sea. Alam mo, from afar pa lang dahil from total darkness. But of course, we have lights from our lamp. But nakikita ko from afar na parang, uy! There's a light at the end of the tunnel! Meron nga. From the mouth of the cave, kung saan tayo pumasok, which was 30 minutes ago, dumaan tayo sa may tubig. Actually, nag-swim tayo for about 5 minutes. Sabi ni Kuya, that's probably around 100-150 meters. Kapag medyo mataas na yung tubig, it reach to 200-250 meters. I guess it depends on the water. Now, we are at our turnaround point. Not a bad view. You know, after a 30-minute trek. Apparently, this is a cave system. It's not a very simple cave system. I think you can go as far as 3.5 kilometers, which they haven't, or the local government peeps haven't explored yet.
I think they've gone through as of like a whole day of exploring, but they know that there's still more. But yeah, difficulty level, kayang-kaya sa mga beginners. Kung hindi kayo marunong lumangoy, no problem dahil may vest. Kung hindi kayo kalbo at walang ilaw magre-reflect sa inyong ulo, no problem dahil meron din tayong lamps. Syempre, bago kayo pumunta dito, kung wala kayo alam sa engineering or trekking, okay lang dahil nandiyan din naman sila kuya from the local government agencies na tutulong sa inyo. Yeah, if you want to explore some more, go. If you also want to witness the natural spectacle of bats releasing from the caves at 6 p.m., then you can do also our route na 30 minutes in, 30 minutes back. Dahil level up ang episode natin ngayon, i-level up din natin ang sahog ng ating classic dishes. Ako ay talagang sabik na ako talagang tikman itong lauya na gamit ay native pork. Pero gusto ko muna mag-soup. Estofado, paksiw na tilapia, crispy, dinuguan, dinengdeng. But, ang medyo interesting at bago sa aking paningin ay ang klaseng gulay na ginamit dito. Ang tawag dito ay uod. Hindi lang wala. Mukha lang siyang uod. Alokun. Now, ang alokun galing sa planetang Mars. Just kidding. Sabihin na ng nanay ko, don't play with your food. Da, da, da. Alright. Seasonal siya at Feb and March talagang marami. May na ngayon, so konti na lang siya. Which means, mahal nito. 700 pesos per kilo. Pasok kayo, pasok. Yan. Pasok ka lang. Yan. Para akong pumasok sa kwarto ng uncle ko sa rest house niya sa Baguio. Parang ganun eh. May ref, flat screen TV, free water, and your tea, and your coffee, and then the bed. With your zebra comforter. And then, it's been a long day. Long day of traveling, long day of spelunking, but just give you a tour of the bathroom. Looks like the motif is black and white. Now, hindi ko alam kung ano yung itsura ng other rooms, but this room is, I think, one of the most expensive, 2,000 pesos. Wow, 2,000 pesos lang. Really nice room, but on the average, their rooms are 1,300 pesos. So if you are traveling, going to this part of Cagayan, looks like I'm gonna have a nice sleep at the Country Inn. Pay me now at the Country Inn. Mula Maynila, abutin ng 10 to 12 hours ang biyahe para marating ang capital city ng Cagayan, ang Tugigaraw. Pwede itong maging jump-off point papunta sa iba't ibang atraksyon ng lalawigan. Dahil sa lokasyon ng bayan, halos 2 oras ang layo nito mula sa malalapit na beach. Kaya kung gustong magtampisaw sa dagat ng mga taga rito, dito sila pumupunta sa nag-iisang wave pool sa Cagayan. Nasa gitna po kasi ang Tugigaraw, so yung mga ibang tao hindi nakaka-afford na pupunta ng malayo. Kami po lang yung may wave pool dito sa Region 2. Ang resort po natin, sir, wala po tayong overnight, pero sa hotel po, yun po ang 24 oras po natin, sir. Sa
Sa Tugigaraw din matitikman ang ilang tradisyonal na lutong ibanag tulad ng sinanta. Ang sinanta ay isang noodle dish, soup noodles na sinaserve normally sa mga patay, fiesta, ganyan. Kasi special siya. Kasi soup siya, tapos maraming masaserve, saka nakakabusog. Very special talaga siya sa Cagayan. Kasi sa Cagayan mo lang siya makikita, sa Apari hanggang sa Cagayan. Dito lang namin siya sinaserve. Alam niyo ba na ang masabaw na lutuin na to ay kadalasang inihahain kapag may lamay? Ang tawag nila kasi dito sa Cagayan, sa Tugigaraw, merienda cena. Pagka nagpamisa na o nagpa-Thanksgiving sa birthday, ito yung merienda. Ang mainam na kasabay ng sinanta ay ang kanilang local sticky rice delicacy na tinatawag na pinakufu. Pinakufu, parang malagkit siya na prito. Para siyang dila-dila yung tawag namin, pero prinito siya with sugar. Partner talaga siya ng sinanta. Isang maalat at siya isang matamis. Para siyang best friends talaga. Bagay talaga siya sa sinanta, kaya siya partners. Kung mas mabigat sa tiyan pa ang hanap nyo, sa mga highway at gilid ng kalsada, makakahanap ng mga kainan na naghahain ng mga lutong gumagamit ng karne ng kalabaw. Lasing mo! For lunch, level up tayo. Hindi lang karne ng kalabaw, isama na natin ang laman loob at mga paa nito. Ito ang Cagayanon dishes na mondongo at sikag. Ano po ba yung lulutuin natin ngayon, ma'am? Ang lulutuin po natin ngayon, Sir Drew, is mondongo ng Mondongo. Kalabaw. Kalabaw. Opo. Kapag sinabi niyo pong mondongo, isa po itong Parang mas nalalapit po siya sa kalyos. Parang kalyos po. okay. Kaya lang po, lamang loob siya ng kalabaw. Kalabaw. Opo. Ito po yung tuwan niya. Igigisa na po natin, sir. Sige po. Halo po muna natin. Paminta, seasoning, asin, saka sugar. Ang lulutuin po natin ngayon ay Sikag. 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 Pag sinabi natin sikag, pata ng kalabaw. Pata ng kalabaw. Yes, dahil nga. Ante tayo ilang minutes ba? Pag sa pressure po, either 45 to 1 hour. Depende po sa laki ng pata, sir, ng kalabaw. Matapos ang pagluluto ng mondongo at sikag sa pressure cooker, oras na para matikman ang kanilang ipinagmamalaking kalabaw dishes. Fight fire with fire. Anayin naman natin sa mainit dito sa Tugigaraw. Mas mainit pa sa sabaw na to. Painitin pa natin ang ating katawan. Ayun. Uy, actually, it's pretty good soup. Very flavorful. At may sipa. May sipa siya. Sarap siya dahil malangis, marinam, kahit mainit dito, kahit mainit itong sabaw na to, na-appreciate mo pa rin siya. Mondongo. Dahil tomato-based siya, very similar siya sa shadow. Suwalag siya. Pwede. As you know, Geros, sa totoo lang, hindi ako kumakain ng laman loob. Buti na lang, nandito ang ating trusty B&D crew! Pasok! Ito yung paanong kalabaw. Talampakan. Lambot. Lambot nga, no? Kamusta ang third world review? Sarap. Producer namin talaga siya yung pinaka-adventurous pagdating sa pagkain. Ako yung pinaka-maarte, pero siya yung pinaka-adventurous. Kaya kung wala si Ana ni Bora, wala
Piling balikbayan, weekend getaway, pati biyahe ni Europe. Ang Cagayan ay isang valley o lambak na may malawak na lupain. Dahil dito, marami sa mga taga rito ang nagsasaka ng lupa para sa palay o mais. Kaya maraming mga kalabaw dito. Katunayan, dito ang ikalawa sa may pinakamaraming kalabaw sa buong Pilipinas. Pero syempre, bukod sa mga kalabaw, meron din mga baka dito. At dito sa Cagayan State University Nature Farm, inaalagaan sila at pinag-aaralan kung paano makakapagparami ng produksyon ng gatas. The demand for milk is napakalaki and that almost, ating kasi is 1% ng ating produce sa buong Pilipinas. So we have 99% imported na source ng milk. Kaya the potential of dairying in the Philippines is very big or very bright. It has a very bright future. So yung mga different milk products po is we have pasteurized milk, we have also flavored milk, we have also pastillas, Milko Gel. So the Milko Gel is a milk-based gelatin. So meron din po tayong made-to-order na yung mga yogurt, mga ice creams po. So pwede po siyang ma-avail dito lang po sa aming campus muna kasi limited po yung production. Sa lalawigan ng Cagayan, dumaraan ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas, ang Cagayan River. Katunayan, nagmula ang salitang Cagayan sa mga sinaunang salita para sa ilog, tulad ng Kayan, Karayan, at Kalayan. Ang tubig ng Cagayan River nagmumula sa iba't ibang maliliit na ilog, sapa at bukal sa iba't ibang sulok ng mga probinsya at bayang nakapalibot dito. Sa munisipalidad ng Bagao, isang ilog ang sikat at dinarayo dahil sa ganda ng kulay nito. Pero hindi lang tayo magtatampisaw sa ilog. Level up tayo! River trekking na to! Kailangan ng mga certified guides na kasama ang bawat grupo ng biyaherong bumibisita rito para masulit ang river trekking experience at para sa kaligtasan ng lahat. Sila rin ang nakakaalam ng pinakamahusay na daan at kung saan tatapak, kakapit at gagamit ng lubid. Dahil, well actually, malapit na kasi blue water. In a sense, malinis talaga siya. Malinaw, meron palang 20 cascading blue waterfalls. And na-reach na namin yung dulo, which is apparently one of the main swimming pools na pinaglalaro ngayon ng mga tao, mga turista. But if ever mapuno yun, or kahit na sabihin na natin hindi niyo maabutan yun, pwede rin kayo, ang daming mga pools dito or lagoons na pwedeng paglangayan. But then again, what you can do is it's cascading, right? So you're gonna be starting from the bottom, multi-tier. Pag nakita mo, uy, pwedeng langayan to. Sige, langoy! Tapos nun, pag okay na kayo, akyat ulit kayo. Uy, pwede naman pala dito eh, langoy! So hey, it's really up to you. Dulo ng multi-level, multi-tiered cascading waterfalls. Sa dulo kasi may cave kung saan if ever there's also an option, pwede kayo pumasok sa loob which is 200 meters deep, and then lo and behold, may tinatawag silang Olympic pool which is 50 meters wide. Pwedeng pumasok sa kuweba sa loob ng falls, pero kailangan ng pre-arrangement para makapagdala kayo ng ilaw, helmets at life vests. Sa aming pagbabalik, canyoneering na relaxing. Pwede ba yun? Pasalubong shopping, hopya na may kakaibang lasa. Kakanin na classic sa paningin.
at mga pasalubong na babasagin. Tara BND, babalik pa kami! Bago umuwi mula sa Cagayan, magbaon ng pasalubong. Pero i-level up na natin yan dahil dito sa Cagayan, may kakaibang pasalubong na dito lang daw matitikman, ang hopya ibanag. Mukhang ordinaryong hopya to, pero ang kanilang twist, nilagyan nila ng bawang. Bawang? Bawang sa hopya? First is lutuin yung mga ingredients like sibuyas, garlic, with mantika, and then imimix yon sa flour, yung na-mix naman na flour, sugar, buttermilk, imimix yun, and then separately gagawa yung baker ko ng pamalat. And then, yun na. Makikita nyo yung hopya na nakikita na natin sa iba't ibang tindahan is may hopya ubi, may hopya na kamote yung ito ang palaman nila is main ingredients niya is onion and garlic. Kino-consider po natin na medyo maganda sa body, di ba? At saka yung kaibihan niya, chewy. Yung feelings niya sa inside. Chewy yun. Tapos crunchy yung labas. Kung medyo extreme naman ang bawang para sa inyo, let's try something a bit more sweet and traditional. Sa munisipalidad ng Piat, matitikman naman ang kanilang specialty na kung tawagin ay pawa. Gawa ito sa glutinous rice na pinalamanan ng giniling na mani at asukal. Classic, fragrant, simple, pawa. Pero kung gusto nyo naman na pasalubong ay yung tipong hindi napapanis at hindi nauubos, sugod na sa munisipalidad ng Igig. Dahil dito lamang matatagpuan ang mga pagawaan ng paso, banga, bricks at iba pa sa buong lalawigan. Gawa ng kamay ito. Kamay lang. Wala kaming makina dito. Mano-mano lang. Yung pinagkukuhanan po ng clay, malapit lang, yun po yung pinakamalapit dito sa Barangay Atulu. Kaya po sila po yung may chance na gumawa po simula noon. Sa hanggang ngayon po, doon pa rin po siya kinukuha. Noong araw, noong kabataan ko, pagkukunan niya, hirap gawin itong ganito. O minsan, pagka ganito na, naluto na, binabiyahe namin sa ibang lugar. Pinapalit ng bigas, kung ano, manok. Basta ko, pwede rin benta namin ng pera. Parang barter ang labas. Ganun ang naman dito nung araw. Kahit nung araw, dito lang sa barangay namin Natulo, sa buong Cagayan, dito lang ang gawain ng mga paso, banga, kalan. Pati ang kanilang pagluluto ng mga to, gumagamit ng traditional na open fire. Kadalasang nag-iipon daw sila ng 100 paso at banga bago magpasindi ng malaking apoy. Pero para sa mga bumibisita, nagsisindi sila ng maliliit na apoy para maipakita kung paano ito ginagawa. Sapat na ang mga litrato at mga kwentong may uuwi at may babahagi nila sa kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay. Kagaya lamang sa Level Up Canyoneering Adventure na to. Halos karugtong ng Blue Waterfalls ang river trekking ang Lipit Canyon. Kung ang nasa isip nyo ay talunan at languyan na naman dahil nabanggit ko ang salitang canyon,
Ibahin nyo to, man! Dahil relax at chill naman ang vibe dito. Canyoneering, sakay ng balsa. So ito yung Lipit Canyon, sir. At makikita natin ito yung parang kuweba siya na walang ceiling. At yung makikita mo sa loob ng kuweba, nakikita mo rin dito may mga stalactites, stalagmites din dyan. Ito yung pinaka-side trip ng mga nagpupunta dyan sa Blue Water Cave. Pag uwi na sila, dumaraan sila rito. Dahil ito po'y mas saktong adventure lang eh. Medyo chillax lang po. So, bali ang rate nito is 25 pesos per head. Per head ang balsa. Pero pag dalawa o hanggang kwan lang 3, 4, 200 ang minimum niya. Sa isang balsa? Oo, capacity. Ang ibang biyahero, pinipili na hindi sumakay ng balsa at lumalangoy na lang at nagpapaanod sa tubig sa kanyon. Sa dulo ng ruta para sa balsa, may isang lugar kung saan pwedeng lumangoy ang mga bisita. Mula dito, pwede rin naman na maglakad at lumangoy papunta sa looban pa ng kanyon. Isa ang Cagayan sa mga magagandang halimbawa ng turismong hindi lang nananatili sa nakasanayan natin. Akalain niyong may bago rin tayong nalalaman sa mga lumang napupuntahan? At nagagawa nila ito ng hindi masyado nakakaapekto sa kalikasan. Dahil dito, natutulungan din maiangat ang buhay ng mga taga rito. Lalong-lalo na sa industriya ng turismo at agrikultura. Talagang level up!